1 Samuel chapter 1. Now therefore, now there was a certain man of Ramath-Taim Zophim of Mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tuhu, the son of Zuph, an Ephrathite. Si Elkanah means acquired by God. Pag sinabing certain man, certain place, ganito, ibig sabihin, tunay yan. Literal na mayroon yan. Pag yan ang sa Biblia. So si Elkanah, siya ay isang Ephrathite from the tribe of Ephraim. And he had 2 wives. The name of the one was Hannah. 2 wives. Atin isa lang. 2 wives. The one was Hannah. Hannah means gracious. And the name of other, Penina, means pearl. Penina o Penina. And Penina had children, but Hannah had no children. Si Penina may mga anak, si Hannah walang anak. She was barren. 2 wives, 2 or more wives, ibig sabihin, sa time ng Old Testament, ang polygamy, having 2 or more wives, was being tolerated during that time. Pwede pa yan sa panahon nila. Sa Muslim, hanggang 4. Ang sabi dyan sa Leviticus, basta pag gumawa ka niyan, siguraduhin mo na ang iyong pamilya, 2nd wife, 3rd wife, 4th wife, siguraduhin mo na kaya mong pakainin, kaya mong supplyan. Mayroon yan dito sa Bible natin. But pagdating sa New Testament, ang bagay na ito, it was not tolerated anymore. Hindi na ito tinotolerate sa panahon natin. Dahil lahat ng gulo nag-uumpisa sa pamamahay dahil dito. Ito yung pinakaugat. Imagine, sabi nga natin, isang asawa pa lang, sa sakit na ang ulo mo, dagdagan pa ng 2, may 3, may pang-4, at lahat yan may kanya-kanyang anak. So just imagine kung gaano kagulo ang isang pamamahay na lahat yan mayroon ka. Kaya okay na tayo sa isa. Sapat na yan. Hannah means gracious, and Penina means pearl. And this man went up out of his city yearly to worship and to sacrifice unto the Lord of hosts in Shiloh. During this time, because wala pang temple, pag sinabing temple, a permanent structure, na kung saan parang simbahan, sabihin na natin, parang simbahan na may pupuntahan ka, may structure. During their time, because ang temple na patayo sa time ni Solomon, but during this time, ginawa nilang headquarters of worship ang Shiloh sa panahon pa ni Joshua until this time. So ang mga tao, doon sila pupunta year by year. Pagdating doon, ano ang kanilang gagawin is to worship, magdadala ng offering, in a place, tabernacle, house of God, and sometimes you call it temple. Shall we pray for a while? Lord, we are so thankful for every blessing, for every good health, for every healing na ginagawa mo sa amin, Lord Jesus, every guidance, every protection. Lord, for giving us the sound mind. Lord, we are so thankful for the Word of God na binibigay mo sa amin sa mga Sunday school. Thank you, Jesus. And Lord, we are praying for Sister Belle. Be with her, Brother Ed, sa kanilang mabilis na pagaling, sa iba pa naming mga kapatiran, Brother Dennis, at sa aming lahat na nandito, Lord Jesus. Lord, let your word always give us the strength, the encouragement na lalong magpatuloy at maglingkod sa iyo. Lord, be with us. We cannot do this alone. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen. The title of our preaching, I Have a Need. I have a need. You have a need, we have a need. Brother World, ba't ka nandito? Para mag-worship. Para mag-worship. Brother John, ba't ka nandito?
Para masama sa salvation. Para masama sa... Ang hirap na impromptu, ano? No, wala namang mali lahat doon. But we came here because I have a need. No. You have a need. We have a need. That is why kaya tayo andito lahat. No, this morning, so, and this man, si Elkanah, sinasama niya yung kanyang pamilya to worship, no, to sacrifice unto the Lord of hosts in Shiloh. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priests of the Lord, were there. No. Eli means my God. Hophni means boxer. Phinehas means serpent's mouth. No. Ibig sabihin may kamandag, serpent's mouth. So year by year, si Elkanah pupunta doon sa Shiloh to worship, magdadala siya ng kanyang offering, at ang offering na kanyang dadalhin, pagdating doon, kakatayin ng priest, at siya ay mag-offer ng tinatawag na peace offering. Ang peace offering, no, dala-dala yan ng isang tao, dadalhin doon, no, at ang purpose ng peace offering, kakatayin ng pare, ang portion, no, yung kidney, yung fat, i-offer sa Diyos. No, tapos yung parte, yung breast, yung paa, no, parte ng pare, yung maiiwan, yun yung pagpipiestahan, yun yung kakainin ng yung pamilya ni Elkanah. Tapos kung sino pa yung nandoon, pwede siyang mag-share ng ganitong klaseng pagkain because ang purpose nito, no, dala ka ng pagkain, you share it with God, you share it with others, no, for reconciliation purposes, for fellowship purposes, for communion purposes. No, maraming mga benepisyo na ang isa ay ang peace offering. So ito ginagawa ni Elkanah every year. So ang pare nung time na yon, no, mga priest, si Hophni and Phinehas, the priests of the Lord were there, pareho itong mga wicked, no, mga naklase ng mga kaparian. And when the time was that Elkanah offered, no, pagkatapos ng kanyang offering na, he gave to Penina his wife, and to all her sons and her daughters portions. No, pagkatapos ng offering, lahat ng matira, yung kanyang wife na si Penina, binigyan niya ng tagi-isang parte. O kayo lahat, o ikaw Penina, o kung may 5 siyang anak, o tagi-isa kayo lahat, tamang portion. No, okay na yun. But unto Hannah, he gave a worthy portion, or he gave a double portion. No. For he loved Hannah, but the Lord had shut up her womb. He loved Hannah. Makikita yung para bang sa Ilonggo, ano bang tawag diyan, may pinasulabi. No, mayroong favoritism. Ikaw, okay na yan sa'yo. Total, hindi naman kita gaanong mahal, sakto lang. Pero ito, the love of my life. No, Rachel. No, talagang lahat ibibigay ko rito sa kanya. Ang hirap, magulo ang pamamahay pag ganun. Just imagine. Hannah and all her sons and her daughters, for he loved Hannah, but the Lord had shut up her womb. Mahal na mahal niya si Hannah, kaso si Hannah she was a barren woman. No, wala siyang anak. Pag wala kang anak, lahat kasi nung time na yon, pag wala kang anak, ang sinisisi ka agad ang Diyos. No? Ay, wala kang anak, oo. Sinara ng Diyos yung, sinara ng Diyos yung bahay, bata ko, yung matris ko, sinara niya. Pero sa time natin ngayon, marami ng medical reason bakit ang isang babae, hindi siya magkaroon ng anak. But during their time, lahat yan under the will of God, o kaya wala kang anak because yan ang purpose ng Diyos sa'yo. No? During their time. No, gaano ba ka-importante? No, having children is very important in the Old Testament. No, including fulfilling God's commands, no, ensuring the lineage and inheritance. No, yan ang time na yon.
Kaya napaka-importante, lalo na sa kababaihan, nung time nila, no, binabasihan yung panggagalingan ng lahi, no, yung lineage, yung inheritance, no, anong mangyayari dito, contributing to society, no, prosperity, and children were seen as a blessing, no, as a reward from God, no, a blessing. Pag isa, dalawa, blessing. Tatlo, apat, blessing. Pag nag-20 na yan, blessing pa ba yan? No? Pag ganun kadami, it was not a blessing anymore. It will become a curse to us. No, dahil napakahirap pag ganun karami na. No, so ang blessing, yung sakto lang na hindi ka masira. Yung blessing na pag binigay sa iyo ng Diyos, kahit gaano mang kadami, sinisigurado ng Diyos that because the blessing of the Lord, it make it rich, and He added no sorrow with it. Pag yan, sabihin mo, blessing ito, sobrang dami, nasira, namatay, nagkasakit ka naman. Ano yan? Blessing? Hindi. Curse yan. No, yung sa trabaho natin, malaki ang sweldo, pero diyan ka naman mamamatay. No, diyan ka naman magkakasakit. Ano yan? Blessing? Hindi. Nagiging curse na yan. No, pag hindi natin na ayos, na agapan ng gusto, na manage ng gusto, no, reward from God and a key component of the Abrahamic covenant which promised descendants and land to Abraham and his people. No, dahil sa time may pangako ang Diyos na sa tribe or sa lahi o yung sa lahi ni Abraham, pinangako niya yan na dadami kayo. So kung ikaw ay nanggaling sa lahi ni Abraham, tapos ikaw na babae, wala kang mailabas, parang sumpa sa'yo. No? You are a disgrace, ikaw ay para kang hindi pasok sa society, sa sosyudad, no? Na bakit ikaw wala kang anak? No? Kaya hanggang ngayon, nadala na yan dito sa, no, kahit saan, no, dito sa atin, no? Walang parents, walang magulang, wala, no, yung ibang babae ang gusto lang magkaanak, no, without any connection. No, basta ganun lang. So, nasaan ang moralidad? No, wala rin. No. No, shut up her womb. Verse 6, and her adversary also provoke her sore, for to make her fret. Bisaya. Because the Lord had shut up her womb. Sino ang adversary niya? Si Penina. No? Huwag na tayong lalayo. Our adversary sometimes andyan lang sa loob ng pamamahay. No? Huwag na tayong lalayo. Our adversary, the devil, is just beside. No, andyan lang siya sa corner, andyan lang sa... No, hindi mo pwedeng sabihin, andyan lang sa kabilang bakod, kasama rin siya kung nasaan ka. No? No? Our adversary and her adversary also provoke her sore. No, kinukutya siya lagi ni Penina, no, dahil wala siyang anak, at dahil wala siyang anak, siya ay masyadong balisa na, siya ay masyadong nasaktan, lubhang nasaktan na, no, sa kanyang sitwasyon, dahil sa pagiging walang anak, naging curse sa kanya, naging sumpa sa kanya, pasakit, pabigat sa kanya, na siya ay walang anak because he was barren for many years, no, at wala siyang magawa because her problem was permanent. No. Walang tao na pwedeng magbigay ng solusyon sa kanyang problema, kahit saan man siya lumapit, may pera man siya. Anong magagawa ko dyan? Mayroon bang doktor na pwedeng magsabi, lahat ng hindi makakapanganak, lahat ng may problema sa matres, you come to me, kaya kong solusyonan. No? Walang doktor na gagawa niyan. No? At ang problema niya, walang makasolusyon na sino mang tao, sino mang pare sa kanyang sitwasyon. And many times, her adversary, Penina, alam na alam ng adversary natin kung ano ang mga kakulangan natin. Alam na alam, kaya nga hindi natin dapat ipakita kung ano man ang mga weakness natin sa harapan ni Satan. No? Because he will use that weaknesses against us at paulit-ulit hanggat hindi na gagawa ng solusyon, hanggat hindi na-actionan, Satan will use that kind of situation. Our adversary,
seeking whom he may devour, hindi siya natutulog kung paano niya tayo maiisahan. No, and as he did so year by year, when she went up, sa verse 7, to the house of the Lord, so she provoked her, therefore she wept and did not eat. So imagine every year na pumupunta sila sa house of the Lord, sa tabernacle, sa Shiloh. Ito namang si Penina. Every year, pabalik-balik kayo. Sama siya kay Elkanah. Sama si Penina. Sama si Hannah. Pero pagdating doon, pagtalikod ni Elkanah, sama-sama ka kay Elkanah. Wala namang nangyayari. Offer ka lagi. Worship. Hanggang ngayon, wala ka namang anak. Tingnan mo ako. Tingnan mo ako. May pigirin ako. Tingnan mo ako kung gaano nakadami. Tapos sasabihin mo, worship ka pa dyan. Pa-praise ka pa dyan. Sama-sama ka pa kay Elkanah, pa-offer ka pa. Walang nangyayari sa'yo, yung adversary. Punta-punta ka pa dyan sa church, parang walang nangyayari sa buhay mo. Simba-simba ka pa dyan, worship ka pa dyan. Hanggang ngayon, hindi masolusyonan ang problema mo. Tumigil ka na, huwag ka nang sumama kay Elkanah. Sama-sama ka pa dyan. At ang problema, baka si Hannah, ang kanyang love tank, word of affirmation. Ito na nga yung kanyang word of affirmation, tapos ito pa yung sasabihin sa kanya, sigurado ang tama sa kanya, sobra-sobra. Hindi ko alam kung ano ang tama niyan sa mga kababaihan, na pag sinabing, ay wala pa kayong anak, wala ka pang anak, hindi ko alam kung ano ang, kasi hindi naman tayo lalaki, babae, Brother Roland. Hindi namin alam kung masaya. Yung iba, wala nang ginawa kung hindi yan ang iniiyakan. But again, hindi namin alam yan kung ano ang pakiramdam. But again, year by year, walang ginawa si Penina kung hindi insultuhin, kung hindi bulabugin, kung hindi pasakitan, perwisyuhin sa pamamagitan ng mga salita na ikaw wala kang anak, tingnan mo ako, kahit mahal na mahal ka ni Elkanah, wala ka naman, wala pa rin sa'yo, walang magmamana, walang ganito lahat, maiiwan pa rin sa amin yan, mahal ka lang, pero wala kang anak. So year by year, buti hindi sila nagsabunutan dito, hindi sinabi. Why? Walang suntukan, walang, but year by year, Satan will provoke us to the bones. Hanggang sagad buto, he will tell us na walang nangyayari sa paglilingkod natin sa Diyos. Yung pabalik-balik mo na dyan, hanggang ngayon walang solusyon, hanggang ngayon may sakit ka pa rin, hanggang ngayon may problema ka pa rin, hanggang ngayon may hinaharap ka pa rin, hanggang ngayon ang dami mo na, lalo kang naghirap, hanggang ngayon walang nangyari sa buhay mo, patuloy ka pa rin naglingkod dyan sa Diyos na yan, umalis ka na sa simbahan na yan. Umalis ka na rito sa pamamahay para hindi na kita mabuli. Hindi na kita maprovoke, hindi na kita pasakitan, na walang nangyayari. Offer ka ng offer, tithes ka ng tithes, hirap ka naman ng hirap. Parang ang daming, because that's our adversary. Ang kalaban, walang masabi na mabuti talaga yan sa atin. Kahit pakitaan mo pa ng pabuti, walang mangyayari kung hindi trabaho niya talaga yon. Na manira, manakit, lahat. So what happened mga kapatid then? Therefore she wept and did not eat. Sa kanyang pighati, sa kanyang kahirapan, sa kanyang bigat na nararamdaman na hindi niya na kinaya, hindi na siya kumain dahil sa kalungkutan na mayroon siya. Verse 8, then said Elkanah her husband to her, Hannah, why weepest thou and why eatest thou not? Sabi niya, bakit ka malungkot? Bakit hindi ka kumain? Yung ekspresyon ng pagmamahal. Makita mo lang yung mahal mo sa buhay, misis mo, mister mo na may sakit. Yan yung sinasabi na isa na lang kayo.
Kung ano ang pakiramdam niya, nararamdaman mo na rin. No, isang ano na lang eh. One flesh, one body. Kaya kung ano ang kanyang pakiramdam, gano'n na rin ang nararamdaman mo. No? Pag nakita mo ang misis mo may sakit at ikaw ay masaya pa, may problema ka. No? Tapos tinitingnan mo lang. No? May problema. Why? Pag gano'n ang sitwasyon, isibad kahit wala kang pera, diretso hospital na yan. No, dahil hindi usapan ang pera sa time na yan. Ang usapan dyan, dahil mahal ko siya, ayaw ko siyang mawala, ayaw ko siyang makita na malungkot, may sakit, diretso. No, pero tinitingnan mo lang na parang wala lang, may diferensya ka sa isip. No, may diferensya ang puso mo, bakit ganon? No, sana kunin ka na ni Lord. No? No, ano yan? No, what kind of man, what kind of, no, anong klaseng tao, no, ang mayroon na kayang gumawa ng ganyan. No. At sa sitwasyon na ito ni Hannah, no, sabi sa kanya ni Elkanah, "Why weepest thou?" Sabi niya, "Bakit ka malungkot? Bakit ka pighati?" No, para bang buti hindi sinabi ni Hannah, "Nagtanong ka pa?" No. Taon-taon ganito ang nangyayari, hindi mo na-observe, inayaan mo na lang si Penina na bastusin niya ako, bulabugin niya ako, insultuhin niya ako. Hindi mo ba nakikita kung ikaw may kaya ka pa bang kumain? May gana ka pa ba? Wala na. And why eatest thou not? And why is thy heart grieved? No, bakit matindi ang kalungkutan ng iyong puso? Bakit nagpipigati? No, may kapighatian ang iyong puso. Am I or am not I better to thee than 10 sons? No, sabi niya, hindi pa ba ako higit? No, sapat sa 10 anak para sa iyo? Grabe na, love story, ano? No? Her sadness was so visible na hindi matiis ni Elkanah na kausapin siya. What is the reason behind? No, bakit sobra ang kalungkutan mo? No, ang hirap, ano? Yan ang trabaho ni Satanas. Bagsak na bagsak ka na, problemado ka na, ididiin pa niya lalo. Ayaw mo nang pumunta sa church dahil nasaktan ka, ano ang gagawin ni Satanas? Huwag mo nang ituloy, huwag ka nang pumunta sa church, diri-diretso na. No? Yan ang trabaho niya, lugmok ka na, lulugmukin ka pa. No, wala siyang pakialam tungkol dyan. Pagkatapos kumain, ano ang nangyari mga kapatid? No, sabi ni Elkanah, ginawa ko naman ang lahat. No, lahat, pinrovide ko. Pag sa kanila, isang portion. Pag sa'yo, doble. Sabi niya, hindi pa ba ako sasapat sa 10 anak? No. Ano ang sabi ni Hannah? So Hannah rose up after they had eaten in Shiloh. No, pagkatapos nilang kumain, after they had drunk, pagkatapos nilang uminom, kumain, now Eli the priest sat upon a seat by a post of the temple of the Lord. No, again, temple of the Lord, house of God, tabernacle. Wala pang permanent structure dito. So ang sinasabing temple dyan, yung tabernacle or yung house of God. Pagpunta ni Hannah doon, andun nakaupo sa gilid, sa may post, si Eli. No, at ano ang nangyari? Again, mga kapatid, in time of bitterness, in time of our sorrow, in time of our sadness, in time of our sickness, in time of our loneliness, we should know where to go. No? Dapat alam natin kung saan tayo pupunta. Pag malungkot ka, saan ka pupunta? Sa mall? No? Sa parke? No? Sa Boracay? Sa Palawan? Saan pa ba? Sa amusement park? Every time we have problems, we have loneliness, we have sadness, we have troubles, we have trials, we must know and we should know kung saan tayo dapat pumunta. No? Dahil hindi natin ito makukuha sa kung saan-saan lang. Pag tayo may problema, pag tayo may sakit, saan tayo dapat lumapit? No? Doon sa beach? Hindi. No, we should know where we're going to. And we must know the place kung saan tayo dapat pumunta. So that is why, ano ang ginawa ni Hannah? Walang makakasagot sa problema ko. Saan ako pupunta? Doon ka pumunta sa templo.
Pag tayo may sitwasyon na mahirap, saan ka pupunta? Huwag sa kamag-anak mo, huwag sa Bombay, huwag sa Turco. Alam mo yung tawag namin sa Bombay, sa Ilonggo? Turco. No. Oh, andyan na yung Turco. Andyan na yung Turco. No, kasi pag sinabing Turco, ang tangos ng ilong, di ba? No, andyan na yung Turco. Magtago ka na. No, kasi, andyan ba si, ay wala po siya. No, wala na naman siya. O, ikaw utang, pero ikaw muna kuha, tuwalya, ikaw muna kuha ng, naging inchik, no? No? We must know where we should go, mga kapatid. And Hannah, for many years, walang makakasagot sa kanyang permanent problem. For many years. Ang dami nating sitwasyon sa buhay na hindi natin masagot. Hindi masagot ng pamilya. Hindi masagot ng asawa. Hindi masagot ng kamag-anak, ng tita, tito, lahat. Hindi kayang sagutin. At saan tayo dapat pumunta? No, sa bar, sa sabong, sa kung ano pa man. No. We must come into this place. No, we must come to the house of God. We must come to church every time we have situations because we have a need. I have a need. At ang makakasagot niyan, walang iba kung hindi ang Diyos lang natin. Because this is a permanent problem na kailangan ng permanent solution. So Hannah, ano ang ginawa niya? Pagkatapos kumain, that is why, mga kapatid, sa bigat ng sitwasyon natin, pabugbog lang tayo? Andiyan na naman yung problema. Iiyak ka na lang lagi? No! Kumain! Uminom! No, wag yung alak ha, na maglalasing ka. No, pagkatapos na lumakas, ano ang dapat gawin? No, pagkatapos yan, pupunta ako sa church, andun ang solusyon. No, hindi ako pupunta kung saan-saan. No. Brother, pasensya ka na, hindi muna ako pupunta sa church. Ang bigat ng nararamdaman ko, may problema ako, kailangan ko lang mag-unwind. Pupunta muna ako saan? Doon. No, pupunta muna ako ng saan bang magandang lugar? No. No. Brother, aalis muna ako, doon muna ako pupunta. No. And we must deal our problems, we must deal our situation, we must deal our trials. Tayo ang haharap, huwag nating ipasa sa iba kung mayroon tayong problema. No? Walang ibang haharap niyan kung hindi tayo. And for many years na problema ni Hannah, ano ang nangyari? Papabugbog lang tayo sa sitwasyon. Tatanggapin na lang natin na, Lord, ganito na lang lagi sitwasyon ko. Wala nang solusyon nito. Wala nang solusyon kung wala tayong kilos. No, kung hindi natin ipakita sa Diyos na, Lord, baka may paraan pa. No, tatanggapin natin? Pabugbog na lang tayo? No, hindi ba tayo nagsasawa sa sitwasyon na paulit-ulit na lang? No, problema, sickness, utang, lahat. Hindi ba tayo nagsasawa dyan? No, kailangan magsawa na tayo dyan para may aksyon, may solusyon tayong magawa. No? And for many years na pambubuli, na pananakit by words ni Penina, ano ang ginawa ni Hannah? Tama na. No? Tapusin na natin ito. No? Pupunta na ako sa may sagot. No? Galing na sila sa pag-offer. Si Elkanah nag-offer na. Anong ginawa ni Hannah? Pumunta mag-isa. Mahal natin sa buhay. No? Alam mo, may isang kwento. No, sabi ng tatay, naghanda siya ng mga dapat, mga pinaghandaan. No, nagkatay lahat. Sabi niya sa anak niya, Nak, lahat ng kamag-anak natin, tawagin mo. No, magpiesta tayo, pakainin mo sila lahat. No, yung bata sumunod. Pag alis ng bata, sumigaw siya doon. No, umuusok, nag-iihaw na yung tatay, yung lakas ng usok. Sabi ng anak, may sunog sa amin! No. No. Lahat ng nagtakbuhan, pumunta doon sa kanilang bahay. Pagdating, akala ho namin may sunog. Ang sabi ng tatay, anak, ano ba ang sinabi mo? No. Kasi lahat ng pumunta, hindi natin kamag-anak. Lahat ng pumunta, halos hindi natin kakwentuhan ito. Ametay, diyan mo makita na lahat ng kamag-anak mo walang pakialam sa'yo. No? Dahil kung sila may pakialam, sumibat na yan dito nung narinig nila na may sunog sa bahay natin. No? No? And many times, yan ang realidad. No? Na kahit marami tayong mahal sa buhay, may pera, no? Pagdating ng sitwasyon, trials and troubles, hindi natin sila pwedeng asahan.
Why? Number one, may sarili rin silang problema. May sarili rin silang hinahanap na hindi natin pwedeng asahan at walang ibang pwedeng asahan. Again, babalik ka sa sarili natin na may lakas naman ako. I need to fight this issue, to fight these trials, to fight these troubles. At sa pagharap ko nito, ano ang ginawa ni Hannah? Wala na siyang pakialam. My love, Elkanah, diyan ka muna. Pupunta lang ako sa temple, pupunta lang ako sa house of God, pupunta lang ako sa church dahil hindi mo masolusyonan ang problema ko. Andito ang bully na si Penina. So what should I do? Kailangan pumunta ko sa house of God dahil doon may solusyon. Every time mayroon tayong sitwasyon, we must come to the house of God. We must come to Jesus, mga kapatid. Huwag tayong lalayo. Why? Kasi pwede nating maramdaman na, Lord, hindi na ako magpatuloy sa iyo. Kasi hindi mo sinasagot ang prayer ko for many times. No, hindi na ako magsisimba kasi walang nangyayari. No, pwede niyang maramdaman yun. Pero anong kanyang ginawa? No. Kailangan pumunta ako. No, sa pagpunta niya, doon sa tabernacle, doon sa house of God, ano ang ginawa ni Hannah? And she was in bitterness of soul. No, sobrang kapighatian ang kanyang naramdaman, ang pait ng kanyang nararamdaman, sobrang hirap, and prayed unto the Lord and wept sore. Ilang taon dala-dala ni Hannah ito. No? Pero nung time na ito, dito niya lang binuhos. No, ibig sabihin, marami tayong problema na tayo mismo ayaw nating i-release. No? Ayaw nating bitawan na tayo ang may hawak-hawak na kung tutuusin, matagal na yan dapat na solusyonan. Ang problema, wala pa sa isip at puso natin na, Lord, iluhod ko to sa'yo dahil ayaw ko na ng ganitong issue, ganitong trouble, ganitong trials. Maybe this time, Lord, sagutin mo na ito. No? Pero anong natin? Ay, kaya ko pa naman eh. Ay, Lord, kaya ko pa naman ang pahirap. Sige lang, Lord, tuloy lang. At ang Diyos naman, nag-aantay. No, at anong sabi ni Hannah, sa sobrang kapighatian na kanyang naramdaman, he prayed unto God, walang solusyon, mga kapatid. Ang sabi nga, na-share ni Sir Kate last Wednesday, every time we pray, hindi lang ang utak natin ang nadidevelop into positive. No, pati yung emosyon natin na didevelop, pagtayo natin, iba yung naramdaman natin. Why? Because of our prayers. No, walang ibang solusyon is to pray. No, that because every time we pray, we come to God because we have a need, and every time God show that there is a need, God will show up. No, every time may pangangailangan tayo, mga kapatid, ang Diyos magsushow up. Ang Diyos sa harap, ano ang kailangan niya? No, why? No, ito mga kapatid. No, sa dami ng pinuntahan ni Jesus Christ, yung blind man, yung woman with an issue of blood, ang daming may sakit doon. No, pero bakit iisa lang ang pinagaling? No, bakit yun? Dahil yun lang ang mga tao na talagang nagpakita sa Diyos, nagpakita kay Jesus na, Lord, may pangangailangan ako. Lord, I have a need na hindi ko kayang solusyonan, but this need, I believe na mayroon kang solusyon. No, dahil nung nakita ni Jesus Christ yun, every time we kneel down, in our prayers, dito sa church, iba-iba ang klase ng prayers natin. Mayroong nagwawala. Mayroong, talagang nag-i-speak in tongues pa. Hindi natin maintindihan why we have a need. I have a need, you have a need. Iba-iba ang ating mga needs, mga kapatid. And if we kneel down, brother, mabuti pa sinagot ng Diyos yung prayer mo, yung akin wala pa rin. Bakit sinagot? Siguro habang nakaluhod tayo dyan, we just imagine, habang nakaluhod tayo, anong ginagawa ng Diyos natin? Andyan siya. Ito si Brother Larry Mag-aso, hindi seryoso sa prayer niya. Sample lang, huwag sa samaloob mo, ha? Padaan. Nakaganon lang, tahimik lang. Sabi ng Diyos, pumunta dito, walang pangangailangan to. Pagdating kay Brother Norman, may iyak ng konti. Sabi ng Diyos, next month pa niya kailangan yung sagot sa kanyang So, okay muna.
Tapos pagdating kay Sister Miriam, Lord, I need a work. Kailangan ko ng trabaho, Lord. Gutom nang abutin ko, Lord, pag wala pa. Sabi ng Panginoon, okay, next week may trabaho ka na. No. Why? Because God knows kung ano ang pangangailangan natin. Every time there's a need, God will show up, mga kapatid. No, every time. No. Daniel, he was in the lions. Then, no, ano ang kailangan ni Daniel? Kailangan niya na siya ay maligtas sa time na yon. At nakita ng Diyos, ano ang sabi ni Daniel? Lord, wag mo akong pabayaan dito. I know that you are with me. Alalayan mo ako, Panginoon. I have a need. Kailangan kong maligtas dito. At nakita ng Diyos, anong ginawa niya? I will show up because you have a need. No, Shadrach, Meshach, and Abednego in the fiery furnace. No, ando na ang apoy, ando na sila mismo. Nakita ng Diyos na may need, na sila kailangang maligtas. Ano ang ginawa ng Diyos? God will show up. No, every time may pangangailangan tayo, mga kapatid, because God is attracted to our needs. No, ang ginagawa ng Diyos, every time may situation, anong kailangan ng anak ko? Saan ka pa? No, every time we pray, Lord, no, kailangan ko ng kaligtasan. Lord, yung proteksyonan mo ako sa pag-drive. Lord, may biyahe kami, alalayan mo kami. Because anytime, ang aeroplano pwedeng bumagsak. No? At wala tayong kamuang-muang. Papunta pa lang ng airport, paglipad pa lang, pagbagsak. No? Because we are praying, Lord, don't leave us. Huwag mo kaming pabayaan dito. Minsan, parang wala lang yan sa atin. But God is really showing up. Nagpapakita ang Diyos natin, mga kapatid. Why? Sino pa ang magbe-benefits nito? Walang iba kung hindi tayo. No. No. For 40 years, God showed up every day in the wilderness for 40 years. Wala kayo? Ano kailangan nyo? Pagkain? Okay. No? Yung mga anghel dyan sa langit, yung catering natin, ibagsak nyo na. Kailangan na nila ng pagkain. Ito si brother, mukhang madudulas. Yung guardian niya, andyan na ba? Ito, may biyahe, mabubunggo, nasaan na yung ano nito? Ganon ka-busy ang Diyos natin, mga kapatid. No, para sa atin, why? Because God knows our needs at alam niya, that is why it is very important na pumunta dito sa church. No. No. Every time we have a need, saan tayo pupunta? Sa Bombay kaagad? No. Lord, mayroon akong pangangailangan. So, saan ka pupunta? Sa Bombay, sa Sibuyas, sa Turco? No? No, ang laki-laki ng mga... No, why? No, antayin natin, mga kapatid. No, because every time, sasabihin nila, akala ko ba naglilingkod kayo sa Diyos? Akala ko ba ang Diyos nyo provider? Akala ko ba pag naglingkod na tayo sa Diyos, maganda ang magiging buhay natin, komportable na tayo, hayahay na yung buhay, dahil lahat andyan ang Diyos para proteksyonan, i-provide niya ang lahat? Yes! But remember, hindi tayo nakasakay sa cruise ship. But Roman, may example ka, pasuyo, no? Ano itsura ng cruise ship? Nasakyan na nila ito eh. No, Brother Roman, Sister Giselle, kung mayroon tayong example dyan, yung paglalakad natin sa Diyos, binigla ko kasi si Brother Roman eh. Naglilingkod tayo sa Diyos, mga kapatid. Yan. Di ba? Impressive. Makita mo pa lang yan, anong mayroon. Lahat ng makita mo sa mall, sa parke, sa lahat, andito nilagay, all in one, nilagay lahat sa barko na yan. At pag sumakay ka dyan, ano ang gusto mo? Comfort. No, anong gusto mo? Kasiyahan. No, yan. No, lahat ng enjoyment, may sugal, may lahat ng gusto mo dyan, yung pagkain dyan, eat all you can. No, ikaw na lang magsasawa, lahat ng klase ng dessert, worldwide na klase ng mga menu, makikita mo lahat dyan, mga amenities, lahat, mag-swimming pool, kompleto, lahat. Andyan ang pangangailangan mo. No, pag dyan ka nakasakay, but you must pay the price. No, but again, mga kapatid, in our walk with God, we are not sailing in a cruise ship. No, remember, no, our walk with God is not always comfort. No, hindi tayo nakasakay dito. Saan tayo nakasakay? Brother Roman, pasuyo again, battleship.
Why? Our walk with God is not always comfort. Marami tayong example dyan. We are sailing with God in a battleship. Ayan, aircraft carrier. Ano ang mayroon dyan? Mga eroplano, mga missile, mga armas, mga lahat ng pwede mong makita. Why? We are not sailing in a cruise ship na kasama ang Diyos. All and everything is comfort. Hindi ganun ang paglalakad natin sa Diyos. We are sailing in a battleship. Ito mga kapatid. Why? Because we are at war. Every day we have battles. Every day we have trials. At ang mga tao dito, hindi yan sila halos nakakapahinga. Pag nag-bell na yan, pag nag-ring na yan, okay, man your place, yung lugar ninyo. Pagdating dyan, kanya-kanya na yan silang pwesto sa machine gun, sa canyon, sa lahat ng pwede kung saan sila naka-assign. Why? We are not sailing with God on a cruise ship. It's not always comfort. We are battling against high powers, principalities in high places, spiritual darkness. Lahat nakikipaglaban tayo every day. Ibig sabihin, labanan ito palagi. Kung may comfort man, minsan lang makapahinga ka. Ano ang reklamo ng mga seaman? All along, andun sila sa dagat. Tapos pag uwi nila, sasabihin ng mahal nila sa buhay, Tay, punta tayo sa beach. Sabi nung tatay, hindi ko lang masabi, buong buhay ko sa dagat na ako. Tapos pagdating ko, yayayain pa ako, mag-beach tayo. But again, mga kapatid, we are always at war with Jesus against principalities, against darkness. Ibig sabihin, hindi madali ang paglilingkod natin sa Diyos. Why? Kung comfort lang palagi, yan ang magdadala sa atin sa impyerno. Gusto mo lagi, comfort lang. Ano ang testimony natin sa harapan ng Diyos kung palaging comfort lang? But if we are in a battleship with war with Satan, at pag nakasurvive tayo sa bakbakan, ano ang testimony natin? Lord, because you are the captain of the ship, hindi mo kami pinabayaan, inalalayan mo kami, Panginoon, sa sitwasyon na yan. Ikaw ang nagbigay. Why? Kaya wag tayong mag-alala, wag tayong magtaka. Kung marami tayong hinaharap sa paglilingkod natin sa Diyos, dahil yun ang tama. Mayroon ba kayong makakasama dito sa rapture na wala man lang tayong nilabanan? Na wala man lang tayong makwento na, Lord, talagang sinabihan ako ni nanay, ni tatay ko na wag na daw akong pumunta sa church, pero pinaglapang kita, Panginoon. Walang makakapunta dito at pagdating doon, Lord, tingnan mo, flawless, galing kay Becky Bello. Lord, wala man lang akong bruises. Tingnan mo, Lord, ganon kaganda ang pag-comfort mo sa akin. Yung taong comforted palagi, ano ang sabi? May mga teachers dyan naglalabas ng kanilang sama ng loob. Sino ang gumawa na maging entitled yung mga kabataan ngayon, yung mga millennials ngayon, sino ang gumawa? Yan, nung batas na yan sa Kongreso. Pag pinakialaman mo ng konti ang bata, i-report ka. Pag pinagsabihan mo ng konti, i-report ka. Pag pinagalitan mo yung bata, ma-DSWD ka. Pag pinalo mo yung bata, disgrasya ka. Lahat ng pwede mong gawin sa bata, iko-correct mo, hindi mo na magawa. Kaya maraming mga teachers, anong sabi nila? May mga teachers tayo rito. Basta ako nagsusweldo. Basta ako buhay ang pamilya ko, bahala kayo kung sumunod kayo o hindi. Wala na yung koneksyon ng mga teachers at time natin, 80s, 90s. Mayroon pa nga sa amin, pinasabit doon sa bintana na cyclone wire. Yung isa kong kaklase, pinasabit sa cyclone wire, nakaganon yung kamay doon. Sa bintana, tapos nakaganon siya. Boy, ang ginagawa mo dyan, pinaparusahan ako ni Sir Boy. Masyadong maingay kasi. Mayroon pa sa amin yung isang teacher namin, sa sobrang ingay ng aking kasamahan, pinatawag ng teacher, Ricky, halika rito. Pero Ricky ang pangalan nun. Ricky, halika rito. Ariel, halika rito. Dalawa sila, pinalapit.
Sabi ng teacher ko, pag naglakad yun, tok, bakya ang suot. Paglapit, hindi ko na kaya ang ingay nyo sa likod. Kinuha, puk, balik sa upuan. May nanay na dumating para magreklamo, wala. Pero ano ang nakuha namin? Tumino kami. Umayos kami. Why ngayon? That is why ang mga bata masyadong entitled. Kunting bagay lang na pagsabihan ng teacher, magrereklamo na kagad. Sino ang nagbigay ng entitlement? Tayo. Yung batas natin na yan. Kaya yung mga teacher, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako nagsusweldo, nagpapakain. Why? And what kind of generation ang dinidevelop natin sa bansang ito? Na time will come, kunti lang. Kunting ramdam, kunting problema sa trabaho, resign. Walang ibang sitwasyon kundi resign. Ay yung mga batch, mga ano na sa atin, si Lester Susan, si Lester Ellen, si Lester Kate, yung panahon nila. Sorry po. Magkawalaan na lahat. Kung anuman ang maranas nila sa trabaho, tuloy-tuloy pa rin. Timplahan mo ako ng kape. Okay. Sige boss, no problem. Magwalis ka muna dyan. Okay. Mag-ano ka ng basura. Okay. Walang problema. Ngayon ang bata, ba't mo ako pinapawalis? Ba't mo ako pinapano ng basura? Ha? Wala yan sa job description ko. Hindi mo ba alam may tinapos ako? Anong tawag dyan? Entitlement. That is why, mga kabataan natin, huwag sumama ang loob ninyo. Why? Because bubusisiin talaga natin dito sa church that the future of our church ay hindi magaya kung anong future ng mga kabataan dyan sa labas na kunting bagay lamang, anong mangyari? Ayoko niya. Pinakita ko nga kay Samantha at saka kay Mia, sabi ko, anak, hali kayo. Tingnan nyo kung ano ang itsura. Ako si Bonjing. Sigurado hindi nyo na naabutan, pero kami naabutan namin yan. 1984, Jimmy Santos. Papa, anong ginagawa niya? Tingnan mo anak, 1 galon na gatas, gumaganon niya. Why? Ayaw natin magkaroon ng ganyan sa simbahan natin. Spiritually speaking. Why? Kaya nasisira, mga kapatid. So we say, praise the Lord. Sa verse 10, and she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore. And she bowed a bow and he prayed. Siya ay nanumpa. Siya ay nagsabi and said, O Lord of hosts, Captain of the host, Panginoon nasa langit, if thou wilt indeed look on my affliction of thine handmaid and remember me. Sabi niya, Panginoon. Just imagine kung ano ang itsura ng isang babae na agonizing ang kanyang nararamdaman, wala ng solusyon. But again, she tried. Lumapit pa rin sa Diyos. Siya nagpray alone. Ano ang sabi niya? Panginoon, kung ako ay magkaroon ng habag sa iyo, kung ako ay pakikinggan mo, maalala mo ako, maawa ka sa akin, Panginoon. But wilt give unto thine handmaid a man child. Kung ako ay pagkakalooban mo ng isang batang lalaki, ano ang sabi niya? Then I will give him unto the Lord. Unang pangako, all the days of his life, ibibigay ko siya sa iyo, Panginoon, buong buhay niya. And there shall no razor come upon his head. Hannah is requesting, asking God the impossible for Hannah to fulfill. But there's nothing is impossible with God. Everything is possible with God. Kung ako pakikinggan mo, Panginoon, bibigyan mo ako ng isang anak na lalaki, ibibigay ko siya sa iyo buong buhay niya. I will offer it to you. At hindi ko papuputulan ang kanyang buhok. Lord, sagutin mo lang ang prayer ko para matapos na ang pambubuli nito.
Lord, pag sinagot mo ako sa prayer ko, ibabalik ko rin ito lahat sa iyo, Panginoon. Ang importante na mabigyan lang ng solusyon ang aking problema. And many times, because we have a need, God will answer our needs. At pag siya sumagot na, okay, anong problema mo? Trabaho. Anong gagawin ng Diyos? Dahil nakita niya na may pangangailangan tayo, sasagutin niya. May problema ka sa trabaho, sige, sasagutin ko yan. But remember our oath. Remember our vows. Better not to bow and not, ano ang tawag doon? If you bow, better not bow and not repay it. Mabuti pang huwag ka na lang magbow kung hindi mo tutuparin. We prayed to God sa lahat ng pangangailangan natin, trabaho, we pray for it. But we must remember kung ano ang sinabi at binaw natin sa Diyos. Why? Lord, pag sinagot mo ang prayer ko sa aking pangangailangan, sa aking trabaho, ano ang mangyayari? God will answer our prayers. But after He answered our prayers, gumanda ang trabaho, lumaki ang kita, ano ang mangyayari? Brother, pasensya ka na, hindi mo na ako makapunta sa church. Brother, wala muna akong Wednesday. Brother, wala akong outreach muna lahat. Busy ako sa work. Remember, anong nangyari? Nabaliktad. But that is our need nung pinag-pray natin. At pagluhod natin, Lord, I need healing. Anong gagawin ng Diyos natin? Pinapakinggan niya. Every time we have a need, pinapakinggan ng Diyos natin, mga kapatid. How many times? Many times. God is answering our prayer. Because every time there is a need, again, God will show up. He will appear. Because God is attracted to our need. That is why we are very sure that when we come to God, at siguraduhin natin, mga kapatid, every time we come into this place, siguraduhin natin na mayroon tayong need. Hindi tayo sa Diyos na, di ba brother, dapat every time we come into this place, may worship, may pasasalamat tayo, given na yon. But siguraduhin natin na tayo pumupunta sa church because we have a need. Dahil kung pupunta lang tayo dito sa church, umpisa magturo si Sister, natapos na Sister Virgie. Congratulations, Sister Virgie. Pwede ka nang magbakasyon. Why? Siguraduhin natin, mga kapatid. Why? Because every time punta tayo sa church, punta tayo na wala tayong dalang pangangailangan, pagturo pa lang ng mga teachers natin. Alam ko na yung tinuturo niya. Nakaupo tayo dyan. Alam ko na yan. Mas marami pa akong masabi tungkol sa kanya. Alam ko na yung sinasabi niya. Tapos may pa ganun-ganun ka pa. Alam ko na yan. Bata pa yung teacher, mas marami akong alam sa kanya. Kung ako ang bibigyan ng time, kung ako ang bibigyan ng pagkakataon, mas marami pa akong may turo. Because you don't have a need. Pumunta ka rito na walang pangangailangan, we are very sure paglabas mo rito, wala kang madadala. Why? Wala kang need eh. Wala kang dala-dala. Pagdating, Lord, kailangan ko ng Word of God. Lord, kailangan pagdating ko dyan, yung mga tinuturo ng teacher, tinuturo sa pulpit, Lord, kailangan ko yan. Dahil mayroon akong sitwasyon na ang salita lang ang Diyos, ang siyang sagot. That is why, Lord, talagang makikinig ako kasi baka dyan ang sagot. That is why it is very important, mga kapatid. Yung pakikinig natin sa Word of God, sa salita niya. Why? We must come to God again. We have a need. We pray to God and God is giving us attention. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon. So ano ang sabi ni Hannah? Sabi niya, Lord, basta masagot mo lang ang prayer ko. Kung ano ang ibibigay mo sa akin pag sinagot mo ito, bigay ko yan lahat sa iyo. Basta Lord, sagutin mo lang ito. Because I have a need na hindi kayang solusyonan ni Elkanah. Tapos hahayaan mo ba na lagi lang akong bubulihin ito? Sa susunod, pupugutan ko na ng ulo yan. Lord, papayag ka ba? Why? Pwedeng mangyari yan, mga kapatid. Why? Say, praise the Lord. So ano ang sabi niya? Unang pangako, Lord, you will remember my affliction and remember me to give a man-child. I will give him to you all the days of his life.
Sa iyo siya maglilingkod, sa iyo siya magmi-minister. Lahat yan, Panginoon, basta sagutin mo lang ang prayer ko. And there shall no razor come upon his head. At hindi ko papuputulan ang kanyang buhok ni minsan. What is the importance of the head or the hair? No, bakit sinama pa niya? Samuel was a Nazarite. No, ano ang importante sa buhok? No, unang-una yan, sa langit. No, hinambing dyan sa angel. No, pag ginawa natin yan, putol ng buhok, ganito lahat. No, bunot ng buhok, we are rebelling God. No, among the Jews, an abundance of hair, no, abundance, sagana na buhok, no, was considered a mark of physical strength. No, just remember Samson. No, physical strength and perfection. No, kaya ito pag tuloy-tuloy na tumutubo, no, we must be thankful to God. Lord, buti may tumutubo pa. No, amen. No. Again, physical strength and perfection. No, marami tayong mga kapatiran nung tinamaan ng COVID sa mga kababaihan, iwan ko kung sa kalalakihan, no, na ang tama sa kanila, minsan manganak, yung mata lumalabo, yung ngipin humihina, no, yung marami sa kapatiran nung tinamaan ng COVID, yung buhok nalalagas. No, may ganong klaseng case. But again, no, boldness a mark of physical imperfection. No, huwag niyo namang isipin, parang ako yata yun. Ibig sabihin, imperfect ako, wag ganun. No? Pero yan ang paningin ng mga Hudyo. No, boldness a mark of physical imperfection. The free growth of hair on the heads of Nazarites represented the dedication of a person with his whole strength and powers to the service of God. No. Ang mga Nazarites, hindi sila pinuputulan ng buhok at yun ay pagpapakita ng kanilang dedikasyon, no, sa paglilingkod, sa pag-serve nila sa Diyos. That is why, no, kung may tumutubo pa dyan na buhok, no, makatiman, maputi man, maitim man, may brown man, again, hayaan lang natin yan. No, why? Pag yan nagtampo, no, iwan ko lang kung anong pwedeng gawin ng Diyos sa atin. No, hanggat tumutubo, let it be. No, let it be. Why? Ano ang sabi ng Diyos diyan? Even your hairs are all numbered. Kung tumutubo man yan, alam ng Diyos kung anong purpose niyan. That is why pag ginalaw natin yan, it is a sign of our dedication, our service to God. Diyan yan mapapatunayan na, Lord, kunti na lang eh. Hayaan mo lang. No, ituloy mo lang. Huwag mong pakikialaman. No? Dahil binibilang ng Diyos yan araw-araw. Oh, okay, may natira pa na 10. Okay, tuloy lang. No. Tapos ano ang gagawin? No? Tapos bunutin natin lahat, Makati, maganito, bunutin lahat. Pag nagtampo yan, iwan ko na lang. It's about our hair. No, our dedication, no, in the will of God. We say praise the Lord. No, malapit na tayo mga kapatid. No, and it came to pass as she continued praying before the Lord that Eli marked her mouth. Now Hannah, habang siya nagpipray, nagmamasid si Eli at nakita ni Eli na yung kanyang bibig spake in her heart, only her lips moved, no, para siyang nag-speaking in tongues, but her voice was not heard. Therefore Eli thought she had been drunken. Dahil nakita ni Eli, grabe naman tong babae na to, pag ganito mag-pray talaga namang, no, wala namang, pero, wala naman siyang, walang sounds, walang ganito, pero yung bibig niya ganito, sabi ni Eli, siguro lasing ito, umagang-umaga lasing na. Pero anong sabi ni Hannah? And Eli said unto her, how long wilt thou be drunken? Put away thine wine from thee. Sabi niya, ikaw lasing ka, tigilan mo na yung paglalasing. No, minarkahan ka agad siya ni Eli na siya daw ay lasing. Because ni minsan, hindi pa nakakita si Eli ng ganitong klaseng prayer. No, how much more sa time natin ngayon? No, we pray in tongues. No, we speak in tongues. We pray. Every time we pray, nangyayari ito, nag-speak in tongues tayo.
No, gaano kaya delightsome to sa harapan ng Diyos. And Eli said, sa verse 15, and Hannah answered and said, "No, my Lord." Sabi niya, "Hindi, Panginoon. I am a woman of a sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but I have poured out my soul before the Lord." Sabi niya, "Hindi, Panginoon. No, I am a woman of sorrowful spirit. Ako ay isang babae na sobra ang kapagatian na dala-dala. Hindi ako umiinom ng wine or alak, yung nakakalasing talaga. Kung hindi, binuhos ko lang ang lahat sa prayer." No? That is why huwag tayong paapekto. Every time we pray sa lugar na yan, huwag tayong paapekto. No? Why? Because you have a need na kailangang sagutin ng Diyos. Huwag kang mahiya dyan sa katabi natin na, bakit siya tahimik lang? No, kung ikaw mayroong dapat ibuhos sa Diyos, ibuhos mo. No. In our prayers, no, hayaan mo sila dyan dahil baka sila walang pangangailangan. Ikaw mayroon, so ikaw magbuhos dyan. Lord, wala akong pakialam sa kanila kung ano ang isipin nila. Basta ako, ibuhos ko ito sa prayer. Kahit mag-speak in tongues pa ako. And we must give it to God, mga kapatid. No, so why? No, dahil baka wala silang pangangailangan, ikaw mayroon at sigurado ikaw ang sasagutin ng Diyos. No? Dahil sila relax lang. No, wala silang pangangailangan. No, and Hannah answered, sa verse 16, "Count not thine handmaid for a daughter of Belial." Sabi niya, "Wag mo naman akong pag-isipan na masamang babae. No, na dahil lang sa nakita mo, for out of the abundance of my complaint and grief have I spoken hitherto." No, sabi niya, dahil yan sa sobrang bigat ng aking nararamdaman, binuhos ko na lahat sa Diyos, ang aking complaint, ang aking kapigatian, binigay ko na lahat sa Diyos. Then Eli answered and said, "Go in peace, and the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him." God will show to us na sinisigurado niya, pag sinagot niya ang prayer natin, mayroong witness palagi. Nung mayroong nakakaalam sa sitwasyon natin at sinisigurado niya na pag sinagot ng Diyos, mayroong tao na nakakaalam. Sinagot ng Diyos yan, yung prayer niya. No, hindi yan siya pinabayaan. No, that thou ask of him, ang sabi ni Eli, okay, the Lord will grant your petition, sasagutin ng Diyos ang iyong hinihingi. No, at anong sabi ni, and she said, "Let thine handmaid find grace in thy sight." Sabi niya kay Eli, "Panginoon, sana magkatotoo yung sinabi mo." No, na sinagot na ng Diyos. So the woman went her way and did it, and her countenance was no more sad. Ano nangyari, mga kapatid? Hindi pa man lumabas si Samuel, nag-iba na ang itsura, ang aura ni Hannah, dahil ang dating sa kanya, Lord, pinag-pray ko na ito. Pagtayo niya, ang kanyang itsura, okay na. Why? Dahil ang dating sa kanya, Lord, wala pa man si Samuel, alam ko na sinagot mo na ang prayer ko. No? That is why she acted like na nasagot na ang prayer niya. No? Hindi pa man nasagot ang prayer natin, itanggapin na, Lord, inatanggap na namin ito, Panginoon. Lord, I will be healed. Lord, sasagutin mo ang sitwasyon ko sa trabaho, sasagutin mo yan, Lord Jesus. Protection sa pamilya, kung ano man ang pinagpipray namin, Lord, it shall be done. Tanggap na natin yan. Why? That is why pagtayo pa lang natin, and that is faith. Wala pa man nangyari, tanggap na natin na mangyayari yun. That is why pagtayo niya, even in our prayers on a Wednesday, Brother, hindi madali. Yes, hindi madali. Pero this time, ugaliin na natin na pagtayo natin after prayer, Lord, sinagot mo na ang prayer ko. Lord, may mangyayari ito. May mangyayari ito, Jesus. Why? Her countenance was no more sad. Pagtayo. Totoo bang sinasabi mo, brother, na ang dami pa nating Pero si Hannah, nung sabi niya, Lord, sagot mo na ito. Wala pa man si Samuel, pero nung sabi niya, pag-uwi niya, mag-ingat sa akin, Penina. May sinabi na ang Diyos sa akin. Sigurado, may magmamana na. Ako ang mahal, hindi ikaw. Sinagot ako ng Diyos. Yon lang pala ang solusyon.
Ilapit ko sa Diyos na dapat matagal na, iluhod, i-confess sa Diyos, hindi ko kaya ito, Panginoon, pero ikaw kaya mong bigyan ng solusyon. At ito, kita natin ang Diyos gumawa ng paraan. At ano ang tamang reaksyon? Bumangon tayo na, no? Lord, kaya mo. Lord, sasagutin mo. Lord, binibiro ka nila si Brother Wilfred. No, last Sunday, di ba may sinabi yata ako magkakaroon ka rin ng sasakyan. Ay sabi ni Brother Larry, Brother Wolf, ang bagal mo mag-react. Nung nagsabi na si Brother Sam, nag-isip ka pa na, dapat, yes, nung nag-yes ka kagad. No? Sabi, parang nag-isip pa si Brother Wilfred eh. It shall be done, Brother Wolf. Ang tanong, saan mo ibabiyahe? Andiyan ka lang sa kabila. No? Bahala na dyan. Basta kung ganun man. So again, mga kapatid, no, ilagay din natin, if God will answer our prayer, wala pa man mag-act na tayo na parang sinagot na ng Panginoon natin. No, brother, wala pa rin. Hindi, antay ka lang. Brother, wala pa rin eh. Ilang buwan na ba? No, brother, naka 5 months pa. Bakit kailan ba ipapanganak? Di ba 9 months? Oh. Lord, sabi mo wala pa eh. No, tapos si Hannah, balik na naman, pray na naman. Lord, akala ko ba, sabi mo, sasagutin mo na ako, pero wala pa rin eh. Nakailang buwan ka na ba? 8 pa lang, Lord eh. Anong gusto mo? Paglabas nito, may diferensya? Oh. Di ba, 9 na buwan ang kailangan para ilabas? Anong nirereklamo mo? Makantay ka konti. No, masyado tayong atat. No. Oh, last mga kapatid, and they rose up early in the morning and worship before the Lord. And that is the right thing to do. No, tayo, we must worship God. And returned and came to their house to Ramah, and Elkanah knew. No, Hannah, his wife, pag sinabing knew dyan, may nangyari sa kanila bilang husband and wife. And the Lord remembered her. You know, and the rest is history. You know, isang tao lang sinagot ng Diyos, pero nakita natin kung ano ang karakter ni Samuel. Why? Siguraduhin natin mga kapatid that every time we come to God, Lord, I have a need. Lord, we have a need. At ikaw lang ang makakasagot nito at wala ng iba pa. And if God will answer our prayers, wala pa man, we must act like na nasagot na ang prayer natin. Thank you, Jesus. Praise the Lord.